Ramdam natin ibang simoy ng hangin. Ito ay tanda na mayroong darating. Pagsilang ng sanggol doon sa Bethlehem, siya ang nagligtas ng kasalanan natin. O bakit pa nalimutan na natin ang siyang tunay na diwa ng Pasko? Mag-alay sa ating kapwa, lalo't di pinagpala. Tayo ay magmahal nang walang kapalit. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay isa tayo. Tayong lahat ay Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Sana'y magilom na mga sugat natin, kahit iba-iba paniniwala natin. Kaya ngayong Pasko, magkasundo tayo. Pareho lang naman, maganda ang hangarin. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay isa tayo. Tayong lahat ay Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay iisa tayo. Tayong lahat ay Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yes, may galamayong hapon ka na itong tanan. Welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito, mga katambayan, no? Anyways, mga katambayan, no? Pila ka oras na lang, no? Mga una to og kaning mango float o fruit salad, mga higala, no? Kay kuno po niya mga higala, no? Pasko naman to, no? Karon this is New Year's Eve, no? So, anyways, asa naman tulong ko itong anaan lagi ito. Merry Christmas sa tanan, no? Well, wala kay ko anak karon mga higala, no?
wala mo ko nakaandam good, no? Ay, dama, din na ako ibutang na to. Merry Christmas sa tanan. No, anyways, mga katambayan, no, medyo straight, no, daghan tag mga road incidents, mga igala nga natala, no, din sa tuwa sa Davao City. Hastang daghan na gid mga igala, sumurog na tagnaan jud ni mga igala, no, di mo siya natagnan para predictable man gud sa mga igala. It's because daghan magug inom pod god, no. Uban hubog ang driver, they drink. They drive while they are under the influence of intoxicated no, so mo gini mga igala, no, sa karong Pasko mga igala, jud na, no, ang ato ang Southern Philippines Medical Center ginalauman, no, or ginatagna na nga managhan na siya mga igala. It's because of this road mga igala, road crashes mga igala, no. Okay, nata anyways mga igala, kabalo nata nga kuan, no. Grabe gud ang grabe ang grabe ang mga tao nga under sa influence sa alcohol, mga hubog ana no mga igala, no. So anyways, ato balikan, no, ang nahimong kuan, no, pahayag, no, sa milabayng adlaw, no, kang ni kuan, no, ni Southern Philippines Medical Center, no, Chief Dr. Ricardo Audan, no, kung asahan ba na kuan, no, medyo mo gina mga igala, asahan nga toxic ang ato emergency room, no. Ni kaduha mga igala daw na pud siya pahimangno pod, no, alang sa ato ang mga kanang ginatawag nato, no, karong holiday season. Kaniya kung unahon mga igala, no, kay kuan baya tawagan ni dagan lagi kaon lagi, no, ang uban na manilingan pa na mga igala, no. So mga nay mga binge eaters gyud mga igala, binge eaters, mga binge watching anagod mga katambayan, no. So nandoon na si pahimangno, no. Okay, tama day, no, nagpagawas baya day og kuan, no, nagpagawas og sa tawagan ni nagpagawas og kining kuan, no, ang PSA ang top 3 nga kuan, top 3 nga killer mga igala, no, kaning kuan, kaning cause of death mga igala karon 2024. Asa naman to ako atong kuno na dali lang gid mga katambayan, no, na ato diri, no, asa to nara mga igala. Number 1 is ang ischemic heart disease. Unsa ning is ischemic heart disease mga igala, no, kung nasa 19.9% mga igala, no, or 49,577 ang kaso niini. So kanang mga sakit sa heart, no, ang kuan na mga igala kanang ato ang kuan lagi kanang dili siya unsa ni healthy nga lifestyle, mando pa ingon, no. Tapos kaduha mga igala ang neoplasms, no, or commonly known as cancer mga igala, na 27,996, no. So man mag-ingat kita mga igala. Then cerebrovascular mga igala nga diseases, ito yung patanaw ni mga igala, no, cerebrovascular diseases, unsa ni ischemic, unsa kaya ni nga mga sakit, ischemic heart disease, no, condition the heart is starved with oxygen due to a reduced blood supply, no. Unsa kay cause ani, no, ang cause ani mga igala factors that increase your developing myocardial ischemia is ang tobacco, diabetes, high blood pressure, high cholesterol level, high blood triglyceride, no, obesity, lack of physical activity. Mao na mga igala, no, tama ra gid pahimangno ni Dr. Ricardo Audan mga igala. Anyways mga igala, aminaw na to mga igala, Dr. Southern Philippines Medical Center Chief Dr. Ricardo Audan. Dok, expected ba na to this holiday season is magiging toxic na itong ER karon? As usual, no, pero I don't think not so much with the fireworks and firecrackers because of the ordinance, city ordinance. Kasi every year, zero na dyan ang atong firecrackers na injuries for that. Medyo cases is more on the trauma or vehicular accident, under the influence of alcohol. So wala na itong gina-expect na mo dagsa sa tuloy. How about sa conduct, no, since
holiday season niya, sunod-sunod na left and right ang mga parties, daghan ng kaon, tapos usually ang mga handa kay more on daghan og fats or sobra ka pan sa ato ang ma-advise sa ato ang mga kwan karon no, mga dabawen nyo no, especially karon na uso na pod, this may result into cardiovascular diseases. Yeah, right. Tinood na siya, no? Ito solitary season, ang party left and right. In fact, ako marag party. Sana all. Sana all. But anyway, dili man po natin malikuyan because this is solitary season, time to enjoy also. But we are telling everyone na hinay-hinay lang, dapat at least less sugar, less fat, less salt, no, for that. In fact, ang gina-promote sa DOH, ang one up sa plato, more on vegetables and fruits. 1/4 is carbohydrates and 1/4 is meat. Manang Pinoy, yes, mana siyang gina-promote na to. But, hinahinay, lalo na ka ng beans eater, mo ka ng beans eater na kasi ka makaon tatlo tapos hindi mo makontrol ba? Hindi mo makontrol because there are a lot of patients at the ER after Christmas and New Year na medyo stroke, taas ang blood pressure, no? So, wala itong bantayan. And very important that dili na to sityon na karon na bitaw. Ang ako, what if kung karon matsambahan po ka? No? So, mana siya. So, importante exercise ka. Because if you exercise, you bring everything inside your body, especially the fats. No? Mana siya. So, mga to mga katambayan, no? Ang pahayag ni Dr. Ricardo Audano. Anyways, mo gipili na ako ning akon mga igala, no? It's because I want to remind people mga igala, no? Right now, especially diri sa Davao City mga igala, wala man kay firecracker is Davao City mga igala, even na may mga kung ano other regions di ay nga other lugar sa rehiyon mga igala, no, nga nagakuan na himo na sila og total firecracker ban mga igala, and some are regulated lang sa firecracker, no. So mas may na regulate, okay na po na regulated po, okay po na regulated, it's because kanang ginatawag na to nga kuan gud, no, kanang malingaw lang kita, no. Pero kung di mo ganahan diri sa Davao magpasko or mag New Year, pwede mo madto ako bitaw niadto mo kog kanang BGC para mag New Year, no, para makita lang ko fireworks or kuan gud red velvet lang gud akong galto dito tong New Year, oy ma-enjoy di ba? So mo na mga katambayan, no. So mo to may mangno niya, no, exercise. So pag human ninyo kaon diha, lihok-lihok bono pa nagsapod, no. Pag mata ninyo pag-augma, ayaw inita, pagpainit og lawas, ayaw pagpainit sa pagkaon, unaha sa pagpainit sa lawas, no. Ay ako. Pero bitaw tapos kani mga hubog pod, no. Ayaw kay mo pag-drive, no, kung kan mahimo, kung asa mo naabdan og kan dito na lang pangatulog na lang mo diha, no. Bahala kung mas better nga man daw nga tulog na lang mo sa kalsada, no. Kaysa kuan na mo, no, forever na mo nga mga tulog, no, way mata-mata, no. So mo na ang kuan nato, tama din nun katong reminder nato, no, reminder nato sa kuan. Kalimot na ko. Anyways, may gala, balik kita man lang, so importante pa inom ni nga to si Bianan. Yes, mga igala, balik kita dito sa Tumanaguban sa Tuntulumanong Tambayan sa Radyo Pilipinas, I think, no? For this week, mausa niya to ang final na kuan mga igala, no? Kay magpaulay sa ko pila ka adlaw after after Pasko, no? So kanan sa kuno nga pamilya gihapon mo dili kinam gihapon tay mga nindot nga mga kuan pod, no? Mga nindot nga mga unsa ni programa diri, no, especially gikan sa kauluhan may galan, no, mas nindot pa kare mas nindot pa ani akong ginayaw-yaw, no. But anyways mga katambayan, no, dinhi na sa laing kuan, no, so na dunay pahimang no to kapulisan, no, especially coming from our Davao City Police Office mga igala, no, about sa pagtransport mga igala, transport sa kaning mga firecrackers, no, dapat na amoy permit, no. As to permit murag RCSU manata na, no. Well, namgiuban man mo transport anak karon mga igala, it's because hapit na ang New Year, no.
apitan nyo. Pero nakuan ko ba kay gingon ni Ma'am Catherine De La Rey mga igala ng spokesperson, Major Catherine De La Rey ng spokesperson sa Police Regional Office 11 mga igala nga kuan daw no na dun ubay-ubay na ang mga nagkuan no ang mga nag say tawagan ni ubay-ubay na ang mga ning kuan no ning implementa og total firecracker ban mga igala og regulated na firecracker use mga igala no dinhi sa Davao region. So anyways mga igala, alang sa ubang detalye nga angay nato masabtan og masayran mga igala atong paminawon no una na diha mga igala ang spokesperson sa Davao City Police Office mga igala nga si Captain Hazel Tuazon og ang spokesperson sa Police Regional Office 11 mga igala nga si Ma'am or si Major or nga si Ma'am no Ma'am Major Catherine De La Rey mga igala. Paminaw na to. Yes sir, sa mga mag-agi sir no, magdala og mga firecrackers from butang na to from Sorden to the Norte. Ang ilaharang yung button sir na is na sila ika-present nga documents nga dili sa Davao City nila ibaligya ang mga firecrackers. And na-instruction nga ato ang Chief Operation Ana Police Lieutenant Colonel Sigido sa ato ang instruction po ni City Director Gap kung naay makita sa mga control borders nato nga naay mga dalag firecrackers and then dalahon sa lain probinsya dapat escortan sir para masiguro nato nga dili gyud dalhon sa Davao City ang firecrackers. Escortan pero ang requirement na is dapat na sila i-transport. Dapat na sila, yes sir, dapat na i-documents nga ika-present. Asa sila mukuha na ma'am sa RCSU bagyapon? Sa RCSU, siguro sir sa ilang province kung asa nila gikuha ang kanang firecrackers, dapat na ay perma dito. It's either sa, ako pa na i-check sa ako ang Chief Operations, kung sa barangay ba, and then i-ato sa laing probinsya. So, ang paniguro lang yun sir is escorta na lang yun. From like sa Turil, and then igawas dito sa Mayana. Yes sir. Okay, kay ma'am, katong sa may ikuha na nakaroon sa PRO ma'am? As of, i-report na lang po na ako sa mga, as of today, ang sa Davao City Police Office pa lang ang nai-report nga nadakpan in relation sa firecracker. And then, kato na may mga probinsya na nanapod sila yung firecracker ban. So, na po yung mga areas nga regulated ang pagpabuto. So, sa mga regulated, dapat hibawon ninyo kung asa ang mga areas na pwede lang mapabuto para dili po mo ma-penalize or madakpan. Saan ang province na nagban? Okay, for Davao del Sur, Hagunoy, Santa Cruz, Magsaysay na sila firecracker ban. For Davao Norte, ang New Quirilla. Pero regulated ang Kapalong, Igacos o Tagum. So na sila mga designated areas. Sa Davao Oriental, Lupon, San Isidro, Governor Generoso, Tarragona o Buston. Ban na siya ma'am? Ban yun siya, firecracker ban. Tapos sa Davao de Oro, Laak, firecracker ban. And then Davao Occidental, ang Don Marcelino, Jose Abad Santos o Sarangani. So ubay-ubay na ang nagapa-implement of firecracker ban, dili lang ang Davao City. So nakita siguro jud nila no ang advantages kung naay firecracker ban. Okay, salamat ma'am. So mo to mga igala no sila Captain Hazel Tuazon ang tigpamaba sa Davao City Police Office o si Major Catherine De La Rey ang tigpamaba sa Police Regional Office 11 mga igala no. Surprise ko kay daghan-daghan naman ni no. Abi na daghag kuan. Abi na ko daghan og tawagan daghan og dili gusto pabuto ngano ni follow man lagi bang LGU lagi sa man tong giingon dira sa isa ka idol nato diha no nga talawan daw kuno si kuan no actually may gal ang pag-implement sa is about political will man siya may gala sa local government gid may gala no so sila may apektado ana no sila may apektado gid anang kuan kanang ginatawag nato nga kaning pabuto mga igala wa mo si tinod na kuan na no luigi ka sa mga baki sa una tung wala pa naging kuan luigi ka ng sani wala pa ng total sani wala pa ng total firecracker ban diri sa Davao na ordinansa no may na lang no pila ka years na po na 20 plus years no 2001 no pinagi sa isa ka executive order 2002 diyan nga imong ordinansa wala akong mahinumduman no so daghan man og kan mo na ay na Pasko diri New Year is Davao ay mo diri kay kon traffic na kay mi diri
Traffic na kayo, ba? Anyways, mga igala, din ito sa laing pahinom do mga igala, no? Kunasa, no? Kaning mga promo-promo mga igala, no? Kanang mga nadaog ka sa raffle. Kanang, di ba, usom na kanang nagpa-raffle karon. Abo na pa ba na sa Facebook karon mga igala, no? Nga, nagpahimang no karon ng Department of Trade and Industry mga igala, kundi DTI. Tungod, basig mabiktima mo ni mga scam diha mga igala ba, no? Pa-raffle, TV, magbunot ka, bayad ka 100, no? O uban pa diha nga mga scheme mga igala, no? Nga, balak, kung ano, no? Kanang dunay plano nga kung ano, hutdon na inyong kwadra 13th month og mga Christmas bonus, no? Walain ba kini ba sa init kayong kwarta si mga igala kay sa nakay kwarta kay dili nimo na mauna-unaan ba nga ano man diyan ka kwarta. Di pa nimo na ma-realize may gala kumoro tayo mong kwarta ni sayang ato pugupon ni kwan ato da. So anyways mga gala, ani ang panawagan no gikan sa Department of Trade and Industry mga gala pinaagi no or sa pagpanguna sa ilang regional director mga gala na si Sir Romeo Castaniaga. Paminaw na to. Yes, if it is coming from DTI, so nagig say per DTI trade fair trade permit number, blah blah blah, and then or from regional or from provincial, if that's sales promo, and then I think Sir is also talking about yung mga online na mga scam, no, and other models. So we have a new law, yung Internet Transaction Act. I think that will also provide guidelines for all online and internet-based transaction and other irregularities if there are. DTI will create a bureau. I think that is provided by law. So far, wala pa siya wala pa siya na nababa sa region. But I think head office has already established that bureau. But accordingly, magyapon siya sa Consumer Act that if the complaint is or the nature of the transaction is under the jurisdiction of a certain agency, doon din yung resolution. So it's not only that e-commerce bureau within DTI, but still with the concerned agency with the jurisdiction of the complaint. So far yung that's why hindi lang si DTI yung nagbibigay ng mga advisory, but all other agencies as well. Sir, na ba tayong mga numbers to say nga this year ang katong mga online stores coordinated with DTI para masolve ang mga conflict, and then this number compared to last year, unsa ba? Nagbaba, nagdagan, or swarming ba karon? Makakontag mga indicators? I think we can generate that one. And our provincial office can also observe that one. About nagbaba sa inyo? Yes, sir po. Sa Davao del Sur, nagbaba po ng number of complaints na na-receive namin to online. If I may add, RD. So if online transaction po kasi, we should remember ho sana na we transaction, we buy product from yung legitimate source, like yung mga online platform po talaga, and you cannot yung mga complaints po kasi namin na-receive came from yung transaction from FB, TikTok. They are not online market platform. So mas legit kasi yung sa online selling doon sa mga big kasi they have a customer service and they can readily address all the concerns or even the complaint na madali. I've experienced it before. This platform are very responsive, and we conduct also mediation before.
with this big platform na muattend yun sila, mag-mediate yun, muatubang yun sila. So ang suggestion lang po namin is really to transact when you want to buy something online, doon po sa sa big online seller dun. Sir, Established online market. Yes, that's like we mentioned. sir, in the absence sa kuan katong available numbers right now, kung unsay atong na kuan na observe sa kuan, Perhaps due to filing of complaints, ang volume. Perhaps siguro nagbaba siya this year because of a campaign na din natin sa mga consumers on how to or yung mga tips na na dapat nila bantayan. So that's why siguro nagbaba din po. And for double dose we only had two. We only had two compared. Yes. Double dose sir. How many last year? 12. We had 12 last year. Okay, I will give you the number po in a while po. Thank you. Salamat sir. Yeah, that's also the main highlight of the e-commerce roadmap that we have. Yung education campaign among the consumers and the sellers themselves, so that we'll be able to enhance the trustworthiness of e-commerce. So hindi lang yung sa seller, but which includes the all from end to end, no? Yung platform, yung e-payment. So marami nang ayaw pa rin mag electronic payment. Yung logistics, so dapat complete na siya end to end. Otherwise hindi siya complete na e-commerce, no? So that's part of the roadmap that we have, yung information campaign with the consumers as well as the sellers. And all involved, yung e-payment platform, yung logistics. So minsan kasi ang complaint hindi sa platform, kundi nandun sa logistics, yung delivery, or yung platform, or yung e-payment. Nagbayad ka na, hindi pala yung legitimate. So, mga higala, no? Ang pahayag, no, ni Sir Romeo Castañaga, Regional Director sa Department of Trade and Industry Region 11, may galog si Sir, no? Kalimot ko pangalan ka, so pag yung gihatag pangalan ni Sir June ba to? O nagkamali, no? A representative coming from DTI Davao del Sur. No, actually nagastorya sila about atong nagastorya sila about atong mga scam, no. So naman sila experience ko na yung mga complaints about dito sila sa DTI Davao del Sur. Anyways, mga katambayan, wa nagitay igong oras na. Lain po kayo mag-overtime ko din. Hindi na ako makakaunog salad no. Anyways, mga gala sa ngalan sa tibok pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas Davao. Ako inyong nakaban Armando Feniquito nga mutimbaya kaninyo Merry Christmas sa tanan. Anyways, mga tambayan, hantod sunod na sa puhod mga igala, no? Din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Daghang salamat o mayong adlaw. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas sa tuwang tanan diha mga katambayan. Amping kita permi mga katambayan, no? Eat moderately, drink moderately pod, no? Sa mga mag-party unyang gabi. Bye-bye!